Yes, it's a great privilege na magbigay po sa inyo ngayong gabi na to ng special training para po sa ating lahat, no? So, madalas po tayo more on the business presentation. So, kailangan din natin, no, paminsan-minsan ng reminder bakit ba ginagawa natin itong Live Good Business? No, para kanino ba natin ito ginagawa? At you can invite your mga business partners to join us. And I would like to welcome everyone sa ating new affiliates orientation program. So, gaya ng sinabi ni Coach Fernan, gawin po natin tong regular every Wednesday, I mean, no? So every Wednesday para meron tayong middle of the week na ganitong training, and meron din tayong Monday na special training uh, after the recognition. So gaya ng sinabi ko, importante to kasi hindi po pwedeng puro 25 lang yung ating iniisip. Ah, Kasi beyond the $25, beyond the matrix, beyond the matching bonus, no? Um, since we are into the business of people, and individually may mga kanya-kanya tayong na-encounter na mga obstacles sa araw-araw ng buhay natin. Kaya the reason why merong ibang nag-slow down, no? Ang problema nila is not about live good. Maybe they have some other reasons, no? Maybe their family or may ibang mga bagay-bagay na iniisip sila, the reason why yung iba ay nag-slow down. Kaya importante po na meron tayong reminder, no? Reminder, bakit po natin ito ginagawa, itong Live Good Business, no? Para kanino ba yung ating pagpupuyat? Para kanino ba yung pag-i-invite natin? Kumbaga, para kanino natin binubuhos yung mga pagod, time and effort na binubuhos natin dito sa Live Good. So, dapat tayong ma-remind for that, no? So, this is the how and the why of the business. So, yung marketing plan, andyan lang yan, no? Napakadali lang yan. And then kaya po naming sabihin, lalo na kaming mga diamonds na wala na pong kaduda-duda. Proven and tested na po yung ating marketing plan na talagang alam naman natin, no? More than a year, no? I think it's January, February, March, April. We are 15 months already of global operation, of 15 months of global operation dito sa Pilipinas, no? Pilipinas. And then siguro December, January, February, March, April, 16 months globally, no? Kaya batang-bata pa po ang kumpanya talaga natin. Siguro sa iba dito po, pwede mo sabihin a 16, a 15, a 16-year-old company. For me, sa experience at sa pag-aaral namin sa industriya, sobrang bata pa po ito na kumpanya. Pero nakakagulat, siguro no kung buong mundo bibilangin natin, siguro nasa mga almost 1,000 na ang millionaires na na-create nitong kumpanya na to. Kung buong mundo, bawat bansa, bibilangin natin. Since from day one up to today, ilan ang na-create ng milyonaryo? Sa Pilipinas alone, kaya kong sabihin na I think it's more than 150 or baka 200 na tayo na na-create na milyonaryo in a matter of 15 months. Now, may isa kong kilalang kumpanya. I think they are around 6 or 7 years na, no? Yeah, mga around ganun talaga, 6 or 7 years. Natatawa ako
Kasi during their last anniversary, talagang pinagmamalaki nila na in a matter of 6 years, they have created 16 millionaires. Tayo po, 15 months, almost 200 millionaires. At sa mga car achievers, grabe po. Nakikita ko halos linggo-linggo. Linggo-linggo. Natatawa si Coach Ferdinand. Totoo po yun, Coach. Grabe. 6 or 7 years na sila. At pinagmamalaki nila, they have created 16 millionaires in 7 years. Sorry po. Now, wala pong duda. Tatawa tuloy ako. Wala pong duda yung ating marketing plan, what is being promised. Kaya kong sabihin it was over-delivered by our company. Now, kaya di ko ma-imagine for the next 3 years. Di namin ma-imagine for the next 5 years. Can you imagine worldwide? Bansa Pilipinas pa lang almost 200. What about ang US? What about in many countries? Guys, grabe po. Kaya kung makikita mo yung 3 years from now, kaya makikita mo yung 5 years from now, ewan ko na lang. Pero dapat po natin, before it will happen, no? Lahat-lahat ng yun, dapat po ay may tinatawag tayong vision, no? Sabi pa nga vision is a gift. Yeah, not everybody, hindi po lahat ay nabiyayaan ng tinatawag na grabe na to. Hindi po lahat nabibiyaan ng tinatawag na vision. Vision means you see things that doesn't exist yet. Nakikita mo yung mga mangyayari. No? Ika nga ay ikaw si Nostradamus. Meron kang third eye, meron kang bulang kristal. You see what will happen for the next 3 years. You see what will happen for the next 5 years. Ako, grabe to. Maniwala ka. Give us another 1.5 or give us another 15 months. Umpisa na po babaha, no? Ang sports car, kung mahilig ka sa sports car, babaha at babaha ang sports car for the next 15 months dito po sa Linwood. But for me kasi, no, as a financial guru, no, mas maganda po yung let's buy assets. Pero it's an option to everyone. Pwede ka mag-present ng package, no? Pwede you can present yourself lifestyle na program. Bahala kayo, pero I'm telling you, the way, ngayon pa lang, nakita natin even in a year, baha po ang puro brand new cars na nilalabas. Alam mo, in my 29 years sa industriya, this is my first time talaga. No? Kaya talaga nung inaral ko to, wala talagang duda na nakita ko, wow, laging sinasabi ko in my team, trabahuin natin to for the next 5 years. At tuloy-tuloy na yung kita natin for the next 30, 40, 50 years. Bakit ko nasasabi yan? My first company, no? I will not mention. My first company, it's a US company. Yung upline ko, nandun pa rin hanggang ngayon. 31, 32 years. Can you imagine? 31, 32 years na kumikita ng tuloy-tuloy for 31, 32 years. Kumikita ng consistent 7 figures. I remember their words ng mag-asawang upline ko na yon. Lagi nang sinasabi nung nag-umpisa sila. Hatawin natin to for the next 5 years. So sila, they build locally and internationally. Yung 5 years na yun, grabe, ihi lang pahinga. Trabahong bakbakan talaga. And yun, they are harvesting, they're enjoying, they're earning for 31, 32 years already. Guys, I'm telling you, kung marketing plan ang pinag-usapan, sobrang lamang tayo sa kumpanya na yun.
produkto, we have a best or quality product. Meaning, for the next 30, 40, 50 years, no, given na yan. But we need to work hard and smart the first 5 years. Kaya kailangan natin mahanap yung deepest why. No, di ba? Bakit? Bakit mo to ginagawa? Sige nga. Ah, pareho tayo ng marketing plan. I'm telling you. Magkakaiba ang income natin, no? Pero iisa lang po yung ating marketing plan. Yung marketing plan nung kumikita ng 3, 4, 5, 7 million per month dito sa atin sa Live Good is exactly the same marketing plan na naintindihan mo. Walang pagkakaiba. The same products, the same company, pero iba-ibang resulta. Bakit magkakaibang resulta na we have the same marketing plan, the same company? Kasi magkakaiba po yung deepest why natin. Di ba? Yung iba dito, baka nandito ka lang, wala lang. You took advantage. Marami dito, I'm telling you. Ito, na overestimate, you took advantage of sa sobrang, matawag natin na sobrang low end daw. Yan. Sobrang low end daw si Live Good. Kaya sa sobrang mura naman talaga, what is just only 49.95, sabihin natin 3,000 pesos, and a monthly subscription of 600 pesos only. Now, kaya na sobrang underestimate na sobrang di na masyadong pinapansin, 600 lang yan. Pero guys, I'm telling you, sa 600 na yan, sa 20 pesos a day na yan, kaya pong tuparin lahat ng gusto mong pangarapin dito sa libod na to. Kaya, but you have to, no? You have to find your deepest why. Yung pinaka-compelling reason. Ano yung pinakamalalim mong dahilan bakit mo ba ito ginagawa? Kasi, given na po, mapagod tayo. Pustahan. Lahat tayo napapagod. Tao lang tayo. Hindi tayo makina. No? Now, lahat tayo nagso-slow down. No? Nagso-slow down. Pero, you have to understand, no, dapat mong maintindihan at wag mong kalimutan. Bakit mo ito ginagawa? Para kanino? No? Para sa sarili mo lang ba? No? Or para sa kaibigan mo lang ba? No. I hope na majority or all of us, ang pinakamalalim na dahilan kaya mo ito ginagawa, not for yourself only, no? But for your family, for our family. Alam niyo kung bakit? Kasi pag pamilya na po ang pinag-uusapan, nako, ilalaban nating patayan pagdating sa pamilya, no? Lalo na for those mga family person na po dito. Lalo na po for those parents who are here. At lalo na po if you are the breadwinner in the family. Can you type in our chat box right now? Kung ikaw breadwinner in your family now, can you type number 1? No? Tingnan natin para malaman natin sino-sino yung mga breadwinner na nandito lumalaban. Wow, no? Now, oh, can you imagine, no? Can you imagine? Tayo as breadwinner in the family, we are the most important person in the family. Tayo. Now, as being a breadwinner, lalo na for the parents nandito, grabe po. Gagawin lahat. Gagawin lahat ng isang magulang para sa pamilya niya.
laging inuuna ang pamilya. Handang mapagod, no? Alang-alang para sa pamilya. Guys, regalo. Kaya naming sabihin na regalo po talaga si Live Good. Regalo ni Lord sa ating lahat to. Now, mamaya sa bandang dulo may maganda akong pang-closing. Kaya sa mga nandito po, lalo na po yung lumalaban for the family, sana ma-realize po. Balikan mo yung, kung hindi mo pa to natanong sa sarili mo, oo nga, para saan ba? Bakit ko ba ginagawa itong Live Good? Dapat po malinaw. I'm challenging everyone. Isulat niyo po, no? Isulat niyo po yung top 10 deepest reason, compelling reason, your deepest why, bakit mo ito ginagawa tong Live Good na to. And I'm telling you, isa puso mo yan, yung 10 isusulat mo na yan. At maniwala ka sa akin, you will be unstoppable. Walang problema na pwedeng magpapahinto sa iyo na gagawin itong Live Good na to. Kahit sino pa, kahit ano pang sitwasyon, magpatuloy at magpatuloy ka. Because deep inside your heart, deep inside your mind, you dedicate all your hard work, you dedicate all your effort para sa pamilya mo, para sa pangarap ng pamilya mo. Na 3, 5, 10 years from now, makaranas man lang ng ginhawang buhay yung pamilya mo. Lalo na for the OFWs. Kasi marami tayong OFW. Kaya kayo lumayo sa pamilya nyo. Kaya kayo nandyan. Tiniis niyo yung layo, tiniis niyo yung namimiss niyo po ang pamilya nyo. Lahat ng pagod, hirap nyo dyan. Lahat yun for your family. So, napakaganda ang Live Good as our backup. Yan, yan. Sabi ni Coach Ani, ito lang po ang inasahan ko para sa pamilya at pag-aaral ng anak ko. Imagine, no? Isa lang po ito sa marami na sobrang dami na po sa atin na talagang inasa na po. Umasa na tayo. Ang pag-asa ay binigay na natin kay Live Good. Yung pag-asa para sa pag-ahon ng pamilya. Yung pag-asa para matupad yung pamilya niyan. Yung pag-asa na ikaw OFW ay uuwi ka na rin for good dahil merong Live Good. Uuwi ka na for good dahil hindi ka na worry when it comes to income. Kaya nang i-sustain, kaya na mo nang mai-provide yung mga pangangailangan at pangarap ng pamilya mo. Sa madali pong salita, nagkaroon po ng pag-asa, no? So, hanapin mo yung pinakamalalim na dahilan because once you have that deepest reason, your deepest why, maniwala ka sa akin, no one can stop you. Whatever will be the problem, obstacles na mararasan mo along the way, no? You keep on going. Kasi you have your deepest why. At yung deepest why na yon is your family. Ang deepest why na yon is yung pangarap mo at pangarap para sa pamilya mo. Guys, I'm telling you, in a matter of 15, 16 months, sobrang daming mga pangarap na po na unti-unting natupad dahil sa business opportunity
ng Live Good. Guys, grabe. In a very in a very uh short period of time. Grabe no? 15, 16 months. Ang daming pangarap na unti-unting natutupad. And I'm telling you, mabubuang ka kay Live Good. Mangarap. Alam mo, pag natupad yung isang pangarap mo, excited kang mangarap ng mangarap ng mangarap ng mangarap. Bakit? Walang duda. Kayang tuparin, kayang mai-provide kay Live Good. That's the beauty uh, na nasa isang opportunity at isang company ka na kaya mong mangarap ng kahit ano. Why? Walang duda kayang maibigay ni Ligud lahat-lahat ng yun. Not like you are, no? In a certain opportunity na hindi mo kayang mangarap. Kasi for example, I'm not against to those people na uh, their source of income is coming from only salary. Only salary. Now, pag ang source of income mo is galing lang po sa sweldo. Lalo na pag sweldo na minimum 15, 20, 25, 30,000 kada buwan. Now, kung family person ka, eh, kumbaga parang hindi ka pwede mangarap ng marami at malaki. Kasi baka nga yung income mo ay kulang pa sa pangangailangan ng pamilya mo. Si Live Good, it's a blank check. But you should, no? You should find or you should have your deepest why. Hanapin mo yung deepest why na yun. Ayan, no? So sabi ni Coach Crisanto, yes po Coach Elmo. 16 to 18 hours. Grabe, no? 16 to 18 hours one way po air travel para magtiis mapalayo sa pamilya, no? Grabe. Now, not just the travel time, yung everyday, no? Yung everyday na may miss yung pamilya mo. Yung everyday iniisip mo, ano kayang kinakain ng pamilya ko? May pangsaing pa kaya sila? Ano kayang ulam nila? May pamasahe pa kaya yung aking mga anak, no? Yan ang pinaka masakit na mga moment lalo na po pag ikaw OFW. Now, according sa pag-aaral, yung mga taong successful sa mundong ito, irregardless kung anong hanap buhay, irregardless kung anong kumpanya, irregardless kung anong produkto meron sila, no, either manegosyo man, merong ginawang pag-aaral ng mga eksperto, ano ang common denominator ng mga taong successful sa mga kanya-kanyang field sa buhay, no? Now, either you are a very successful business person, pwede rin nating sabihin na sabihin nating sinuwerte ka sa mundo ng corporate. Pero according to study, only 4 to 6% ang masasabi talaga na mga taong successful as a corporate world. And those 4 to 6%, they are those people na holding an executive position sa mundo ng corporate. So ito talaga yung mga piling-pili. Kaya 4 to 6% only kasi they are those people na talagang sumasahod talaga ng six-figure consistent or even six-figure. Yeah, I have met a lot of executives sa mundo ng corporate na may kaibigan po ako, sumusweldo po siya ng around 1.8 million per month. Yeah, in peso yan 1.8 million per month. No? Siya yung head ng buong IT department ng kumpanya na yun. Can you imagine 1.8 million per month, no? Ang sweldo niya. Talagang executive na executive, no? Um, pero grabe naman yung revenue na inaakyat niya sa company. But not all people
in the corporate world ay sinuwerte na nagkaroon ng executive position. And majority of it, the 96%, they are those people na talagang receiving just only as an average salary. Merong iba dyan below the average. Kaya nag-retire lang po sila na katamtaman lang din or worst for worst scenario ay nag-retire ng wala. No? Now, so sa pag-aaral, sabi ng mga eksperto, merong common denominator ang mga taong successful sa buong mundo na to. At yung common denominator nila, it was found out na ang mga taong successful, isa sa common denominator kaya sila successful because of this one. Yung tinatawag na they have the right attitude. Yeah. So, sabi pa nga dito 85% components ng success. Take note ha, ito na po yung formula or ingredients ng success. 85% ng ingredients or components ng pagtatagumpay is attitude. Grabe, yung knowledge and skills is just only 15%. So can you imagine, yung knowledge or skills ay only 15%. So meaning, ang pinakapuhunan po talaga is the attitude. Kaya maraming tao skilled. Maraming tao na talented. Pero ito po, hindi successful sa buhay. Di ba napapansin mo yan? Maraming mga tao na magagaling on something. Skilled person. Maraming tao na talented on something. Pero, yung mga taong skilled or talented na yon, hindi sila successful. No? Why? May attitude problem sila. Ako, ito, kaya ko tong sabihin. Now, I believe may tao pa sa mundong ito na mas malakas pa sumuntok kay Manny Pacquiao. Mas maliksi or mabilis pa siguro kay Manny Pacquiao. But I don't think so. What makes Manny Pacquiao a Manny Pacquiao? What makes Manny Pacquiao the only, no? The one and only 8 division title holder sa boxing industry, not only because of the speed, not only because of kakaiba yung lakas ng suntok ni Manny Pacquiao, lalo na yung kaliwa. Pag ikaw tinamaan, tulog ka talaga. Pero, what makes Manny Pacquiao at an 8 division title holder champion? Because of the attitude. Kasi kung ang attitude ni Manny Pacquiao not being teachable, and then wala ding kwenta. No, wala ding kwenta. Wala ding kwenta kahit he has the speed and the power of punch, pero kung baluktot ang ugali niya, hindi siya coachable, hindi sa obedient sa coach, mga coaches niya, and then he will not be a Manny Pacquiao right now. So, kaya po, talented, God's given talent, no? Gift na yung kanyang the power of speed and punch. Sinasamahan pa ng right attitude. No wonder why. He's a champion, no? He's a champion. Eto, marami tayong makilala siguro. Eto na lang. Pwede ko bang sabihin? Siguro for wala namang kasinungalingan to. Wala namang mali. Like for example, isa to sa napapawawa ko. Charis Pingpengco. Di ba? Iba na yung pangalan niya ngayon, di ba? Grabe yun. Talagang masasabi natin na God's given gift yung kanyang voice. Di ba? Kaya si David Pomeranz ba, yung kumuha sa kanya talaga to train her.
at ang buong mundo talagang standing ovation kay Charis. Pero anong nangyari? No, anong nangyari? Grabe. Nung nagpa-opera siya sa kanyang throat para magiging pure lalaki daw. At saka meron pa siyang mga pinaopera. What happened to her? Na, di ba? So, that's part of on the mental decision. Yun, on the mental decision. Marami pa, not only her, maraming tao dito na talented with a golden voice, pero hindi sumikat. Or maraming sumikat because of their talent, biglang laos. Why? Baluktot ang ugali. So maraming taong ganun. Sa network marketing industry, ganito din. Huwag tayong lumayo. No? Now, maraming tao ang gagaling mag-present. When it comes to presentation skills, sobrang dami ng ganun. Pero sabihin natin, they are not successful kasi problema baluktot. I've known a lot na mga tao sa industriya na nako, in my 21 years, sobrang, yeah, David Foster pala. Now, sobrang dami kong kilala na they have this talent or skills na talagang kakaiba, kaso lang ang problema pagdating sa ugali. So meaning, kahit may skills ka, kahit may talent ka, kung problema mo talaga ay ugali, alam mo, the world, ang mundo, the universe, and the person above there, hindi ka kayang bigyan ng tagumpay. Bakit? Mismo si Lord siguro natatakot sa'yo. Nako, problema to, pagpayayamanin ko to. Baka magiging problema to ng lipunan. Di ba? Kaya, huwag tayong masyadong lumayo sa industriya natin. Merong iba, no? Biglang nakatsamba. Ayan. Biglang nakatsamba, no? Kumita ng mas mabilis na malaking kita. Nung kumita ng malaki, nagkasungay. Nagkaroon ng attitude problem. Kung gaano kabilis yung pag-akyat sana niya sa tagumpay, ganun din kabilis yung pagbagsak niya. Bakit? Problema, no, sa ugali. At believe me, no, magiging cycle 'yan. Magiging repetition na 'yan. Kahit anong ganda ng kumpanya, kahit anong ganda ng opportunity, kahit anong ganda ng produkto, no? Pag paulit-ulit na baluktot na problema ang ina-apply mo pa rin, maniwala ka sa akin, you still end up of becoming failure. Yan ang karamihan sa mga networker, no? No? Yan ang karamihan sa maraming networker. Na-promote lang, nagkasungay na. Kumita lang ng konti, no? Feeling na parang sino na. O, di ba? Ang dami niyan. Ang dami niyan. Hanggang it crossed the borderline na. Marami ng mali na pinaggagawa. Ayun, natapos ang career. Natapos ang leadership. Natapos ang tiwala ng mga downlines niya. Wala nang maniniwala. Uulitin ko. Kahit sobrang ganda pa ni Lidgood, kahit marami nang kumikita ng consistent 7-figure kada buwan, kapatid, I'm warning you. I'm warning you. Pagbaluktot ugali mo pa iiralin dito, kangkungan pa rin ang abutin mo. Kaya, watch your attitude. Ingatan niyo po yan. No? Kahit si Coach Fernan, hindi kayang isalba. Hindi kayang isalba yung pagiging failure mo. Kahit si Sir Ben Gelsen, kahit titira ka pa sa bahay ni Sir Ben,
Kahit titira ka pa sa bahay ni Sir Noder, pag baluktot ng ugali pa iiralin mo, I'm telling you, kangkungan pa rin abutin mo. And then sabihin mo, ay kasi, and then you are going to blame somebody. You are going to blame your upline. You are going to blame the company. You are going to blame the industry. No? Why not blame yourself? Umiinit na ako. Kaya umiinit talaga ang dugo ko pagdating dito sa topic na to. Eh. Kailangan talaga buljakan, no, 'di ba? Now, so sabi ng pag-aaral, kayang baguhin, no? Kayang mabago ang sitwasyon ng buhay mo. Now, no matter where you are right now, no matter what's the status ng buhay mo, mamuhunan lang tayo, kapatid. Mamuhunan lang tayo sa tamang pag-uugali. Maniwala ka sa akin. Once there's a right company and the right opportunity, and you will be surrounded with the right people, maniwala ka sa akin. Magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang, no? Magugulat ka na lang yung tagumpay na parang, wow! Pero actually, uh, the right attitude that you have, it matches to the right company, right marketing plan, and the right people. Pero again, kahit Live Good is the right company, it has the right marketing plan with the right products, we are on the right timing, and pero kung baluktot pa rin ang ugali mo, ayun, mawala ka rin na parang bula. Kahit saan kang kumpanya, I'm telling you, kahit saan kang kumpanya pupunta, the same attitude or pattern ina-apply mo ng ugali, wala pa rin mangyayari ka. Kumbaga, wala na po sa kumpanya, wala na po sa opportunity, wala na po sa marketing plan ang problema. No? Ikaw, yung ugali mong baluktot na po talaga ang problema. Kaya tayo po talaga nakakilala ng ating mga sarili, no? Kung sino po tayo. Exactly, know yourself who you are. Uh, know your attitude. Alamin mo at wala pong pwedeng magbago, wala pong pwedeng magtuwid lahat ng kabaluktutan na ugali. Kami here as your trainer and coaches, andito lang kami to guide you, to coach you, to tell you what to do. But at the end of the day, ikaw pa rin magde-decide at magde-decide sa sarili mo at sa buhay mo. No? Wala kaming magagawa kung hindi ka gagawa ng action for that. At sana wag mo na kaming sisihin. Because kami as your upline and coaches, we believe hindi kami nagkukulang. No? Kaya lahat ng baluktot na meron ka, in the soonest possible time, baguhin mo na yan. Because the moment maituwid mo lahat ng kabalukturan, kapatid, na that's the day na umpisa na po ng pagbabago ng buhay mo. Ika nga, walang pagbabagong mangyayari po sa labas, no? Hanggat hindi mauna yung pagbabago na mangyayari sa loob. Unahin muna natin yung inner part, meaning our attitude. Kaya if I were you, list down lahat ng kabaluktutan ng ugali meron ka. Be honest, no, with yourself. And then, make a promise. Kahit yung tinatawag nating 1% a day na pagbabago, no? Halimbawa, hindi ka nakakatulog na hindi ka makapag chismis ng 10 araw-araw. Yun talaga yung quota mo. Pero seryoso ka sa pagbabago ng buhay mo. Seryoso ka doon sa mga pangarap mo. And then, natauhan ka. Oo nga naman, no? So, it's time for change. So, 1% a day na pagbabago, believe me, after 3, 4, 5 months,
you're a brand new one. Iba ka na. Kaya we encourage you to always attend, lalo na po pagdating sa training, drop everything. Because ika nga ay no man is an island. No? You need somebody tatapik sa'yo. You need to hear the words from other people. No, libre naman to, wala pong bayad to. No? Ika nga ay an athlete, kailangan ang athlete ng coach. O, di ba? Ang presidente kailangan ng kabinete for the advices. Ang estudyante kailangan ng teachers. You, you need the coach. You need your uplines, no? Andyan yung mga uplines and coaches to guide you, to coach you, no? To teach you the right thing to do. Connect to your uplines, huwag kang mahiya. Now remember, ang daming kinikater ng upline mo. Huwag kang hintayin. Huwag mong hintayin kailan kakalabitin ang upline mo. Why? Upline mo nag-cater ng sobrang dami yan. Hindi lang ikaw ang kinikater niya. Kaya take time, no? Have the courage to connect to your upline. Upline, can we schedule a one-on-one coaching? Kailangan ko upline ng palo mo. Kailangan ko ng sampal mo upline para magising ako. Kailangan ako ng push mo upline. No? Alam mo, I'll prefer pa yung ganong klaseng business partner. Okay? Now, so let's work out ng mga attitude natin na baluktot. Alam mo, knowledge and skills, madali lang yan. Hindi ka marunong mag-present ng Live Good Business Opportunity, kaya mong matutunan yan. Gaya ng sinabi ko, if you have a ready attitude to learn, lahat ng bagay kaya mong matutunan. Yeah. Pero kung meron kang ugali not being teachable, na ugali not willing to learn, wala. Even the simplest thing, even the simplest skills, hindi mo kayang matutunan yan. Kasi problema mo nga ugali eh. Not teachable, not willing to learn. Wala kang attitude uh, of humbling down. Bakit? Mas magaling pa ko yan eh. Mas magaling pa ko yan. Mas educated naman ako dyan. Mas mapera ako niyan. O, di ba? Etc. Patay tayo dyan pag ganun. No? Now, kaya uulitin ko po, know yourself who you are. Lahat ng baluktot, ituwid mo yan. Because the moment changes started within, maniwala ka sa akin, no? Doon mo na maranasan unti-unti that you are now shining, you are now, yung mga pangarap mo, yung success dito sa Live Good ay unti-unti mo nang makakamit. Okay? Now, tama po si Coach Janet, no? Skills, no? Knowledge can be learned, skills can be learned. Ugali or character po talaga. Yun yung pinaka number one. Now, attitude, nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal. Nothing on earth can help the man with a wrong mental attitude. Imagine that, no? Attitude is more important than skills. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na skills can be learned, skills can be developed, whatever knowledge or skills na gusto mong matutunan. No, the skills of inviting, the skills of presentation, the skills of digital learning, ano bang gusto mong matutunan, YouTube marketing, Facebook marketing, TikTok marketing, email marketing, automation, whatever, no? Kaya mong matutunan lahat-lahat niya 'yon. Regardless kung ilang taon ka na ngayon, no? Basta meron ka lang readiness ng attitude of being teachable, being willing to learn, no?
Be humble enough na maturuan ka regardless of kahit mas bata pa yung magtuturo sa'yo. Kahit mukhang mas mayaman ka pa kaysa magtuturo sa'yo. Siguro in your field, sa kurso mo ngayon, we salute to you. Pwede kaming makinig sa'yo. But as far as Live Good is concerned, as far as network marketing is concerned, no, if you are serious to becoming successful dito sa negosyo nating Live Good, and then empty your cup, no, and be willing to learn from your coaches, lalo na to those people who are more knowledgeable, successful, at lalo na po kumikita na kaysa iyo. Okay? So ito talaga. Uulitin ko po, skills can be learned, skills can be developed. Pero attitude, ikaw magde-decide for that. Coaches, andyan lang yan to remind you, to coach you, but at the end of the day, ikaw pa rin ang gagawa ng desisyon at action kasi buhay mo yan. Okay? Now, attitude is more important than education. Ito talagang isinama ko to. Kasi maraming tao na ganito. Kung batayan, no? Kung batayan ang edukasyon, kung edukasyon lamang ang batayan para pagyaman, kung edukasyon lamang ang batayan para magtatagumpay, so therefore, maraming walang karapatang yumaman at magtagumpay sa mundong ito. Kaya the universe is so very fair talaga ang mundo. And of course, God is so fair to everybody. Kasi wala po sa edukasyon ang pagyaman. Well, education matters a lot. No? Sobrang importante ang edukasyon. Pero hindi edukasyon lamang ang batayan ng pag-asenso, pagyaman, at pagbago, pagtupad ng mga pangarap sa buhay. There's so many people sa mundong ito na well-educated. Di ba? Mga professional, degree holder, no? May masteral pa, may doctorate pa. Pero nakakalungkot, even they have the degree, but they end up of being living in a poverty, living in a mediocre life, naghihirap sa buhay despite of the education that they have, despite of the educational attainment that they have achieved, despite of the degree that they have. Pero ang problema ganito, you have the degree but you have a wrong attitude, no? Maraming ganun, sobrang dami. Lalo na po sa mundo ng corporate. Ay, I can relate much to that talaga. Grabe. Now, kaya kong sabihin na buti na lang, no? Buti na lang I decided I'm 11 months already in the company. This is pang 11. Yeah. Kasi I was encoded by Coach Fernan April 11 yata or April 25. So this month is my 1 year po dito sa Live Good, no? Now, pero buti na lang, no? Pero humataw ako noon, nag-start ako nagtrabaho around May, no? May and June. Humataw na ako ng July talaga. Now, kaya kong sabihin na buti na lang, no? Buti na lang nag-decide ako a year ago. Kasi kinuwenta ko po lahat ng kinita ko.
compared to my income of my previous company, guys, grabe po. My total 1 year income sa Live Good is equivalent to around 6 to 7 years. Meaning, kung hindi ako umalis sa kumpanya na yon, I need to work for the next 7 years. Pero yung 6 to 7 years na yon, less than a year ko lang po kinita dito. So, can you imagine? No? No? So, ah attitude matters a lot. Kaya maraming kwento ng tagumpay sa mundong ito na mga taong less educated pero very successful sa buhay nila. Lalo na po financially or as a whole, in general, successful sa buhay nila financially, successful in terms of family, everything, pero mga taong less educated, hindi tapos sa pag-aaral, meron pa nga, hindi pa nga halos nakapag-aral. Pero why those people very successful? O, di ba? Now, siguro we will mention a few. Like for example, sino bang mag-akala na itong janitor sa isang cigarette factory, no? Nag-working student as a janitor sa isang cigarette factory, no? Nag-aral hanggang nagiging successful at binili niya yung cigarette factory na pinagtrabahuan niya, no? At marami pang kumpanya. Nagtayo siya ng airline company, no? At maraming malaking company na itanayo niya na isa sasabihin natin na malaking naiambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Maraming kababayan nating Pinoy na naging empleyado sa kumpanya na. Ladies and gentlemen, sino mag-akala natin? From a janitor to a lusyutan. Oh, di ba? Now, sino bang mag-akala na itong tao na to na nagtitinda lang ng sapatos sa bangketa and no other than the late Henry C. No? Now, tao na nagtitinda lang ng sinulid at karayom sa Carbon Palengke sa Cebu. And no other than the late John Gokong Wee of the Robinsons Group of Companies. Now, John Gokong Wee, nagiging bilyonaryo muna siya, and then saka siya nagtapos ng pag-aaral, chemical engineering. Same thing with Lusyutan. Manny Pacquiao, o di ba? Bilyonaryo muna naging bilyonaryo muna si Manny Pacquiao bago nagtapos ng kanyang political science na kurso. So, ang ibig kong sabihin ganito po, and I believe marami kang kilala diyan sa paligid mo. Marami kang kilala sa buhay mo na very successful today sa buhay nila. Pero those people hindi nakatapos ng pag-aaral. So, nasaan yung edukasyon dyan? Wala po sa edukasyon. Tapos ka man ng pag-aaral, we salute you. Congratulations. Pero kahit hindi ka nakatapos sa pag-aaral, mamuhunan lang po tayo doon sa tinatawag na tamang pag-uugali. Kasi once we have that right attitude, we are ready to face the world. We are ready to face whatever opportunity na ibigay sa atin ng mundo. At ang mundo ay handang-handa magbibigay sa iyo ng tagumpay. At hindi magdadalawang isip si Lord at ang universe. Hindi magdadalawang isip na ibuhos sa iyo ang success. Because you deserve for it. Okay? Now,
Kaya lalo na po sa mundo ng network marketing, sobrang daming successful dito. Hindi po graduate ng elementary, hindi po graduate ng high school, hindi graduate ng college. In my 20 years sa industry, talagang my two eyes, no? Was a witness, is a witness in this industry na talagang in my day one sa industriya na to, up to today, I've witnessed a lot of individuals na sobrang nabago yung buhay nila. Why? Because of the right attitude na meron sila. Alam mo, ang networking university, yan, talagang masabi ko, ang networking university, you learn so many things. Marami kang bagay-bagay dito na matutunan na never pong tinuro sa eskwelahan. No? No, wala naman yatang teacher magtuturo sa inyo. I don't know. I don't know. Kung meron bang teacher, no? Meron bang subject, how to become a multi-millionaire. If there will be, then very seldom. Because, lalo na po sa Pilipinas, ang educational system natin ay nakadesenyo to become an employee, not an entrepreneur. Only a few university, mabibilang lang sa daliri na eskwelahan sa Pilipinas that will teach you and mold you to become an entrepreneur. Pero mula elementary, high school, college, dadagdagan pa ng teaching ng magulang na anak, mag-aral kang mabuti, no? Para pag makagraduate ka, magkaroon ka ng magandang trabaho. So can you imagine, nagsasanib puwersa ang educational system ng gobyerno at ang educational system ng magulang at sa bahay. Can you imagine? Kaya no wonder why maraming tao gusto mas maging empleyado to become an entrepreneur. Di ba? Now, again, uulitin ko po. Education is very important. No? Lalo na for those parents na talagang iginapang ang mga anak para makatapos ng pag-aaral. Mga anak, huwag niyong biguin ang magulang niyo. Kahit mag-live good pa kayo, tuloy mo yan. Kasi lalong mas maganda pag diamond ka na sa live good, crown diamond ka na sa live good, no? Tapos ka rin sa pag-aaral. Pero uulitin ko po, kung sabihin natin, minalas ka man sa buhay, hindi ka nakapagtapos, hindi ka nakatapos sa pag-aaral, it's okay. Don't worry. Work out on your attitude. Lahat ng baluktot meron. Ituwid mo mo yan. Huwag mo nang patatagalin yung pagtutuwid. Because the moment you delayed ng pagtutuwid, you are delaying your success. Kaya yung iba, it took them 5 years or 5 taon na yung iba, 7 years na iba sa industriya, 10 years na yung iba sa industriya, hindi pa rin successful. Hindi pa rin nakaranas or nakamit yung tinatawag na success. Why? Nanatili pa sila doon sa kabaluktutan ng ugali. Yung iba, lipat ng kumpanya. Uulitin ko po, kahit linggo-linggo kang magpapalit ng kumpanya, hanggat hindi ka magpapalit ng ugali, hanggat hindi mo babaguhin yung ugali mo, tatanda ka na lang kakalipat ng kumpanya. Wala ding mangyayari sa iyo. Kasi wala nga sa kumpanya, wala sa marketing plan. Mamuhunan ka sa tamang pag-uugali. No? Very clear tayo dyan. Okay? Now, now, attitude is iwasan natin yung tinatawag nating the acne attitude. Ano yun? The alam ko na yan attitude. Ito nakakatakot to. Pustahan tayo.
Marami sa atin dito, hindi ka na uma-attend ng Monday training. Marami sa atin dito, hindi ka na uma-attend ng gabi-gabi na presentation. Why? Because you pretend to know everything about live good. Di ba? Ito nakakatakot. Ito nga kulang na kulang nga sa kaalaman. Hindi nga alam paano gagawin ang subscription eh. Hindi nga alam paano i-trace ang team niya eh. Ito malupit. Hindi pa umaten. Imagine ilang buwan na. Hindi alam paano magbayad ng subscription. Jesus Christ, hallelujah. Tapos gustong yumaman. O, di ba? Tapos tanong ng tanong. Tatanungin mo, gusto mong yumaman, umasenso? Oo naman. Yes, upline. Yes, coach. So, anong problema? Sino may problema? Si upline. At the end of the day, kasi 7 buwan na akong naghihintay ng spillover. Tanga. Sorry po. O, di ba? Imagine, ang sipag niyang naghintay ng 7, 8, 10 buwan kakahintay ng spillover. Imagine, ni sarili niya, hindi niya ni-recruit eh. Ni kasama sa bahay. Hindi ni-recruit eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, kasi si Live Good eh. Wala kasing product yung 600 eh. Kasi walang product yung 3,000. Utot mo. O di mo naintindihan. Di ba? Puro ka kasi. Baka, kambing ka. Pasensya na po, ano? Saksakan tayo ngayon. No? Para magising talaga sa katotohanan. Wala na to. Bulja ka na to. Matira kung matira. Ay di mag-quit ka. O di ba? Learn the business as soon as possible. Okay. Meron tayong Live Good Business Opportunity Presentation. Naku, araw-araw yan. Araw-araw yan. Monday to Saturday. Mamili ka lang. No? Kasama na yan. Magkasama na si product presentation. Ayaw mo, tanong ka ng tanong. Andyan sa dashboard mo, lahat-lahat. No? Etong gawin na natin tong regular every Wednesday ha. Kaya, naku, pagsasawaan yung mukha ko, itong kalbo na to, pagsasawaan nyo. Di ba? Buljaka na tayo. Why? We prefer to have teammates na right attitude rather than baluktot ka, no? Rather than problema ka pa ng team. Di ba? Problema ka ng team. Kaya eto, gawin natin. It's going to be a regular every Wednesday. So ako muna, yours truly, pagtiyagaan nyo muna ako. Pasensya po, brutal ako ngayong gabi na to. Brutal ako ngayong gabi na to. Ewan ko ba, ang init kasi kanina. Now, attitude is like a tire. Yan, parang gulong ang ugali. Yan, makinig kayo maigi. Pasensya na po, no? Imagine, magdadalawang oras na ako, attitude pa lang, no? Now, ang ugali natin ay parang gulong. Ayan, talagang straight talk to. Ang ugali natin ay parang gulong. Ang maayos na gulong,
kaya tayong dalhin saan mang destinasyon na gusto natin. Totoo naman talaga, no? Either you drive a car or nagko-commute ka. Maniwala ka sa akin. Pag maayos ang gulong ng sasakyan mo, either your own car or ikaw man ay commute, saan mang destinasyon na gusto mo, basta maayos ang gulong, kaya tayong dalhin saan man yung destinasyon na gusto natin. Alam mo, sa buhay natin, ganun din eh. Pag tama po yung ating gulong ng buhay, yung ating attitude na gulong na yan, maniwala kayo, mangarap ka, saang destinasyon na gusto mo, kaya at kaya kang dalhin yung gulong ng buhay na yan. So, di ba? Pero kapatid, pag ang gulong ay flat, maniwala ka, hihinto yung paggulong ng buhay mo. So meaning, ito napakalinaw na example talaga. Na marami po sa atin dito na pag kinukumusta or kahit hindi nga siguro, ikaw, kumustahin mo yung sarili mo. Ilang taon ka na ngayon? Ilang taon ka na dyan sa hanap buhay mo? Kumusta buhay mo? 5 years ka na kumakayod. 10 years ka nang kumakayod. 15 years ka nang kumakayod. 20 years ka nang kumakayod. Question. Kumusta ka sa buhay mo ngayon? Kumusta yung mga pangarap mo sa buhay mo ngayon? Kumusta ka doon sa destinasyon na gusto mong marating sa buhay? Sige nga. Marami sa atin, years ka nang kumakayod, pero hindi umaabante yung buhay mo. Hindi po nagmo-move forward. Meron dyan nga eh. Paatras ang buhay nila. Ano kung ibig sabihin ko? Guys, we are not getting any younger. Ilang years ka nang naghahanap buhay, ilang years ka nang kumakayod. Your energy is getting depleted already. Paubos na paubos yung lakas mo. Paubos ng paubos yung panahon mo. Hindi ka kapatid, pabata, at hindi ka palakas ng palakas. Pahina ka ng pahina. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan ang nakakatakot ngayon. Kaya I'm sending a message to everyone. I'm sending a message to everyone. Ilang years ka nang naghahanap buhay ngayon? Kung wala pang nangyayari sa mga pangarap mo, it's time right now to make the biggest decision and action ng buhay mo. Lalo na if you are 40 years old and above. If you are 40 years old and above and nothing happens sa mga pangarap mo at pangarap ng pamilya mo, kapatid, hindi pwedeng pabanjing-banjing ka ngayon. Hindi pwede. You need to decide now. Now. Massive.
Hindi pwedeng saka na lang. Hindi pwedeng saka na lang pag makaipon ako, no. Hindi pwedeng saka na lang pag magre-retire ako, no. Ngayon, bilisan mo na. Bakit? Malapit na tayong magsi-senior citizen. 10 years from now, your energy today, 10 years from now will no longer be the same energy 10 years from now. Yung energy mo 10 years ago and 10 years from now, yung energy mo ay hindi na po pareho. I'm telling you. I'm telling you. Kaya you have to make the best that you can for the next 5 years. Uulitin ko po, for the next 5 years. No alibis. Stop making excuses. Stop making alibis. Diretso, hataw, trabaho. Kasi coach, baka, wala na. Kapatid, buhay mo nakataya dito. Pangarap ng pamilya mo nakataya dito. Kaya ayusin mo ugali mo. Kakagigil ka eh. Di ba? Feeling mo walang nangyayari sa buhay mo? Bakit? Or hindi feeling. You are conscious enough that you're not moving in your lives. Conscious meaning aware ka. Uy! Alam mo, hindi ka umaabante sa buhay mo. Kapatid, malinaw po. Malinaw na plot ang gulong ng buhay mo. Uulitin ko. Aware ka. You are conscious enough na walang nangyayari sa buhay mo. It's time to wake up. It's time gumising. Kapatid, napakalinaw yan. Ang gulong ng buhay mo flat. Kapatid, anong gagawin mo? Kung seryoso ka sa pangarap mo, kung seryoso ka na magkaroon ng magandang retirement, kung seryoso ka na someday, somehow, makaranas man lang ng buhay na ginhawa yung pamilya mo. Someday, somehow, you're living with your dreams together with your family. Kapatid, yung plot ng gulong ng buhay mo, anong gagawin mo? Magpahangin ka. Magpa-vulcanizing ka. Okay. Upline. Saan ako magpa-vulcanize? Ayan. Magpaturok ka kay upline. Upline, turukan mo nga ako. Hanginan mo nga ako, coach. I-vulcanize mo nga ako, coach. Sige nga, type in the chat box, vulcanize. O, diba? Magpahangin ka para yung flat na gulong ng buhay mo magkaroon na po, no? Magkaroon ng hangin yung gulong mong flat at mag-start na po ulit gumulong yung buhay mo. Kaya I congratulate each one of you na for the right decision na nandito sa Live Good. Kapatid, nandito ka na sa tamang kumpanya. Uulitin ko po, magmamakaawa na kami. Nandito ka na sa tamang kumpanya. Huwag ka nang magpa-plat-plat ng gulong mo dyan. O, di ba? Hahanginan talaga kita. Kagigil eh. O, di ba?
Now, kaya ang ating word of the night, vulcanize. Di ba? Yun yung ating word for tonight, vulcanize. Now, sa literal na biyahe, pwede tayong maplatan. Sa biyahe ng buhay mo ngayon, pwede kang naplatan ng gulong. Sa literal na biyahe, pag naplatan, anong ginagawa? Number 1. Kung may dala ka ng spare tire, magpalit ka ng gulong. Oh, napakasimple po to. Guys, ganito po. Sa literal na pagbabiyahe, pwede kang naplatan. Anong gagawin pag naplatan? Magpapalit ng gulong. Take note of the word. Magpapalit. Change. Baluktot ugali mo, flat gulong mo, change. Right now. Because the moment ayaw mong magpalit ng gulong, hindi ka uusad. Very clear? Sige. Subukan mo mag-running flat. Hihinto ka rin. Hihinto ka rin. Bakit? Durog, abutin ng gulong mo, kakainin pati interior, o pati yanta siguro, kakainin. Uulitin ko po, sa literal na biyahe, pwede kang maplatan ng gulong. For so many reasons. Maraming mga outside factors that can influence your mind, that can influence your heart, na siya ang magiging dahilan ng pagplat ng gulong mo. Kapatid, ikaw lang din kailangan magdesisyon at action na magpalit ng gulong. Okay? Now, pag wala kang dalang extra or spare tire, anong gagawin mo? You call somebody. Sino yun? Pwedeng mga kaibigan mo. Uy, patulong naman, naplatan ako. Naplatan ako ng buhay ko ngayon. 3, 5, 10 taon na akong nakahinto. Friend, tulungan mo ako. Sino yung mga friends na yun? They are your coaches. They are your uplines. They are your trainers. They are the gurus. Meaning, you need someone to coach you. Clear? Andyan yung mga kaibigan mo, willing to rescue you. Pwedeng andyan, re-rescue para hilahin ka. No? Ito ka. They will hold your hands to guide you and to bring you to the vulcanizing shop. Are you learning? May natutunan po ba tayo? Yan, can you type the word diamond? Pag may natutunan ka. Come on, come on. Woo! Sarap ng topic, di ba? Dito pa lang, sulit na eh. Grabe, no? Attitude, 2 oras. Dinidiinan talaga eh. Next is belief. Ito, ang ganda to. Now, anumang mga paniniwala that we have,
ito po ay resulta ng maraming kontribusyon sa ating isipan at puso, lalo na marami tayong mga bagay-bagay na tayo'y naniniwala, number one, without understanding. Maraming mga na-influence tayo sa, lalo na, no? From the people that surround us. Yan po talaga ang number one, no? Na nag-contribute on our belief, no? On our belief. Now, naalala ko before, nung ako'y bata pa, no? Saktong-sakto, no? Kakalipas lang Biyernes Santo. Naalala ko dati, grabe, no? Pag Biyernes Santo daw, huwag maligo. Grabe yun, no? Pag Holy Week daw, huwag maliligo. Kaya nung bata pa ako, isang linggo, ang baho ko eh. Kasi yun ang sabi na aming mga lolo't lola sa probinsya eh. Huwag daw kumain ng inihaw pag Biyernes Santo, Huwebes Santo kasi masusunog na yung mukha mo. Nung lumaki na ako, nung nagpasyudad na ako, nagugulat ako eh. Mga tao sa syudad, pag Biyernes Santo, fiesta eh. O, di ba? Ayun, maligo daw before 3 p.m. Eh ano naman kung maligo after 3 p.m.? Di ba? Di ba? Now, kaya mag-iingat po tayo ng mga influence ng ganun. Kung ano ang una, number one, tama, superstitious belief. Lang mga yan, no? Coach, pag may binignit, pag Biyernes Santo, yun, masarap yung binignit na yun. Hindi naman kayo namigay ng mga binignit nyo eh. Intay ako ng intay, alas 4 na ng hapon. Kaya bumili na lang ako sa kapitbahay. Nang mag-iingat po tayo sa mga ganong klaseng mga influence. Kasi minsan, ito malupit ha, isinasalin sa atin at dala-dala natin yung paniniwala na yun. Ito malupit. Tumanda ka na, naniniwala pa kayo sa mga ganung bagay-bagay. At malupit ito. Marami tayong pinaniwalaan na mga sabi-sabi ng mga tao na yung mga tao na yun ay failure din naman sa buhay nila. Yan ang nakakatakot, di ba? Naniniwala tayo sa mga sinasabi ng ibang tao na yung mga tao mismo na yun ay failure din naman sa buhay nila. Kaya parang it's unfair sa sarili natin na tayo ay naniniwala sa mga taong failure din sa buhay nila. Naku, huwag kang mag-networking. Walang kwenta yan. Yan ay yung networking na yan ay pang jologs. Di ba? Pero yung nag-advise sa'yo, 50 years nang nagko-commute, maniniwala ka sa mga taong failure, failure din abutin mo. Kaya,
Number one is, ito talaga lagi kong sinasabi. Kaya nakilala mo si Live Good, kaya ka nandito sa Live Good, not because na-recruit ka. Ako, secondary belief ko na yan. Kaya ka nandito because number one, ita sa God's plan. Siguro most of you or some of you here nagpipray ka na kay Lord na mabigyan ng magandang opportunity na you pray, no? Kay Lord na, Lord, bigyan mo naman ako ng magandang opportunity sa buhay. Either opportunity for the reason na you're looking for a good health. Yan, marami yan. Maybe ikaw or somebody in your family ay may problema sa kalusugan. And then there was one time, no? You pray for healing. And then your friend offers you Live Good. And I'm telling you guys, grabe. Sobrang ganda yung produkto natin. Ito malupit. Di ka pa umorder until now. Imagine, daan-daan libo na ang kinita mo. Ni multivitamin na 600 pesos, hindi ka pa bumili. Uy, makonsensya ka naman kay Live Good. Yan, bato-bato sa langit. Sige nga, balikan mo nga yung ano mo. Dashboard mo, kwentahin mo lahat ng kinita mo. Ni isang product hindi ka pa nakaka-order, nakabili. Sige ka. Pag ikaw binulungan ni Lord, bahala ka. Now, some of you here, you pray for opportunity to earn. And God answers your prayer. Guys, without any single doubt, kaya ka nandito sa Live Good because God has a plan for you. May plano si Lord sa'yo. Kasi biblically speaking, gusto ni Lord tayo ay magiging successful. Gusto ni Lord tayo ay magiging prosperous, no? Sa buhay. Why? Because gagamitin ka ni Lord to be an instrument to other people's lives. Kaya believe in the purpose. Bakit ka nandito? Because of God's plan. Now, next is you must believe in your upline. Yung mga coaches mo. Why? Because ang mga upline or coaches, number one is siguro pwede nating isang tabi muna natin na because of your upline kaya ka nandito. Kaya ang upline natin o yung mga coaches natin, they are like our parents. Para silang magulang. Pangarap niyan, ikaw magtatagumpay. Guys, grabe. Wala namang magulang na nangangarap na maghirap yung anak niya. Wala pong ganun. Yung upline mo, yung coach mo, pangarap niyan, panalangin, prayer niyan. Ikaw magtatagumpay. Kaya, regardless kung anong itsura ng upline or coach mo, pagtiyagaan mo na yan. Kahit ang mukha pa niya na ay factory defect, reject, no? Alanganin. Pagtiyagaan mo na yung upline mo or yung coach mo. Bakit? Dahil sa tao na yan,
nakilala mo ang Live Good. Dahil sa tao na yan, nagkaroon ka ng pag-asa na buhay ulit ang pangarap mo. Can you imagine, sa dami-daming kakilala kaibigan yung upline yung coach mo, bakit ikaw pa sa araw na yun ang inimbitahan niya na mag-attend ng Zoom? Ikaw ang napili niya, ni-recruit, pinipresentahan niya ng Live Good Business Opportunity. Bakit ikaw? Hindi yung classmate niya nung elementary. Hindi classmate niya nung high school. Bakit ikaw? Because number one, it's a God's plan. Ginamit ni Lord. Kasi narinig ni Lord yung panalangin mo. Ginamit niya yung upline mo, yung coach mo. Kaya believe your upline, your coaches. Lalo na pag yung upline is knowledgeable enough about sa industry, successful enough sa industriya, kumikita yan, maraming alam, nako, believe in your upline, no? Why? Your upline or your coaches will guide you along the way. Sila yung magiging magulang mo. Hahawakan ka niyan, no? Dalawang kamay mo at paa, no? Siya yung magsasabi, ops, wag mong gawin yan. O, di ba? Kaya, pwede ba sabihin, no? Pwede mo ba sabihin, pwede ka ba mag-thank you? I-shout out mo yung upline mo. Yan, shout out mo dito. Yan, magpasalamat ka. Thank you, upline. I love you, upline. Yan, i-shout out mo dyan sa ating chat box, sa ating wala daw siyang upline. O marami kang upline sa taas. Upline. Sabi mo, thank you, upline. I love you, upline. No, thank you, coach. Yan. Believe in your upline kahit mas bata pa sa'yo yung upline na yan. O yung coach mo. Believe your upline or coach kahit mas mayaman ka pa kaysa upline or coach mo. Again, sila ang magulang mo sa industriya na to. Sila ang mag-guide sa iyo dito. And of course, you have to believe on your affiliates, yung mga downlines mo, business partners mo dito. Bakit? Eh kung wala kang believe sa kanila, eh bakit mo ni-recruit? Sige nga. So, kahit sino pa, kahit anong itsura pa ng ating mga business partners, mga downlines, affiliates, no? You must believe on that person na kaya niyang gawin. Kaya niyang magtagumpay sa negosyo na to. Regardless anong itsura niyan, regardless anong damit niyan, no? You must tap the shoulder nung tao na yun. Lalo na po practice yung tinatawag na appreciation, recognition, no? Recognition. Kasi may mga tao po na ganito. May mga tao na never been appreciated sa buhay nila.
May mga tao na never been recognized sa buhay nila. No? May mga taong minamaliit sa buhay nila. Alam mo, mga tao na yun, pag sila ay na-appreciate mo, pag sila ay na-recognize mo, alam mo, lalabas yung kanilang pagkaagila. Kaya importante yung congratulations, importante yung tapping of a shoulder, importante yung appreciation, recognition, congratulations. Kasi may mga tao na narinig, partner, ang galing mo. May mga taong narinig lang ng ganun na na-appreciate sila, lalo silang gaganahan. Na may mga tao palang naniniwala sa kakayanan nila. May mga taong naka-appreciate sa galing nila. Di ba? May mga taong na-appreciate yung value nila, no? Yung pagkatao nila. Kasi may mga tao na never been valued doon sa environment kung saan sila ngayon. Kaya 'di ba? Kung hindi ka binavalue sa environment sa lugar na saan ka man ngayon, you change your place. You change your environment. 'Di ba may kasabihan, ang banana turon sa Amampulo Resort ay 750 pesos. Can you imagine that? No? Ang mineral water sa Amampulo ay 250 pesos. Ang pineapple juice na isang lata ay 300 pesos. The same mineral water na nabibili mo sa 7-Eleven na it's only 11 pesos, 12 pesos, and 15 pesos. The same banana turon na bibili mo sa kanto-kanto na 10 pesos, 15 pesos. Pero bakit sa Amampulo Resort ay 750 pesos yung banana turon? Ibig sabihin yan, if you are less valued sa environment and place mo ngayon, change place, change environment. You stay in a place na your value is being appreciated. Okay? Now, yung business partner mo ngayon, pakita mo sa kanya yung value niya. Paramdam mo sa kanya yung value niya. Maniwala ka sa akin. Yung business partner mo niyan will be unstoppable. Lalong mag-shine yan. Lalong kikinang yan. Because somebody appreciates or recognize yung value niya. Okay? Now, believe in yourself. Wala pong ibang tao unang maniwala sa sarili mo, kundi ikaw po dapat. Okay? Ikaw po dapat. No? Because the moment you start believing in yourself, maniwala ka, no one can stop you. Marami sa atin na self-pity. Marami sa atin na sarili mo mismo minamaliit. Ay, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya mag-present. Hindi ko kaya magsalita. No? Naku, mahiyain ako. Naku, andyan na naman. No? Minamaliit yung sarili mo. Now, kaya po walang mga malalaking bagay na nangyayari sa buhay mo because ikaw lang mismo nagpigil ng tagumpay. Ikaw lang mismo nagmamaliit sa sarili mong kakayanan. Guys, maniwala ka. The moment you start believing yourself, the world, the universe will be open to you. Kaya right now, irregardless of where you are, irregardless of what is your status, start believing yourself. The moment you start believing yourself, you will become unstoppable. No? Yung success ng universe ay ready para sa'yo. Okay?
Ng maraming tao sa mundo, physically able. Ang laki ng katawan, ang laki ng braso, no? Physically fit, pero mentally disabled. Uulitin ko po. Maraming taong normal, kompleto ang dalawang mata, may dalawang butas ang ilong, 10 ang mga daliri, ang laki ng katawan at braso, pero mentally disabled. Physically able, but mentally disabled. Ang daming excuses, ang daming alibis, ang daming kasi-kasi, ang daming baka sa buhay nila. Baka wala akong ma-recruit. Baka scam yan. O sabi ko na kasi inyo scam eh. Walang product eh. Walang opisina eh. Baka hindi ko kayanin yan. Baka mag-fade la ako niyan. Sige, magparami ka ng baka sa buhay mo. O, di ba? Maraming taong ganun. Hindi lang po sa industriya natin. Hindi lang po sa lingkod natin. Sa lipunan natin. Yung kahirapan nila sinisisi sa gobyerno. Pero ang lalaki ng katawan. Yung kahirapan nila sinisisi sa bawat administrasyon. Ito malupit. Yung kahirapan ng buhay na sinisisi nila kay Lord. Yung kahirapan ng buhay nila sinisisi nila sa magulang nila. Ilang taon ka na ba ngayon na nabuhay dito sa mundo? Ang daming opportunities na magaganda na binigay sa iyo ang universe. Pero ang dami mong excuses. Hindi ko kaya yan. Hindi ko linya yan. Ang dami mong alibis. Nabubuhay ka sa baka kasi hindi ko kaya. Kaya minsan nakaka-insulto eh. Maraming tao na overtime na pala ako. 7 to 8, 8 to 9. 10 minutes. Kaya minsan nakaka-insulto eh. Maraming tao sa mundong ito physically disabled but mentally able. Ganong mga klase ng tao, sila yung may karapatang magreklamo sa mundo. Sabihin na kasi physically disabled sila. O, di ba? If you know this person, Nick Vujicic, eto malupit. O, di ba? Nick Vujicic, a person born with no legs and arms. Can you imagine? Alam mo, it took 2 months. 2 buwang hindi siya kinarga. Hindi siya hinawakan ng inan niya. Hindi kaya at hindi tanggap ng mother ni Nick nung first 2 months. Hindi tanggap ng kanyang mother. Bakit ganun ng anak ko? Can you imagine? Isinilang to, walang paa, walang kamay. Eto dapat ang may karapatang magreklamo sa buhay, sa mundo. But this person, kahit physically disabled, but mentally 100% able person. Si Nick Vujicic, no legs and no arms. Pero saan ka makakita? A man with no legs and arms, pero nagsa-skydiving.
Wow! A man with no legs and arms, nagdadrive ng sasakyan, naglalaro ng basketball, ang galing mag-swimming. A man with no legs and arms. Pero guys, married to beautiful woman with 4 kids. O, dyan. O, ikaw, kumusta ka? O, di ba? Ang ganda mo. Ang gwapo mo. Wala namang jowa. Peace. O, di ba? O, di ba? Ang dami dyan. Ang lalaki ng pangatawan, palamunin. Sakit ng ulo ng gobyerno. Pasensya na. Brutal ako dito. Mental attitude pa rin. Mental attitude. Guys, a man with no legs and arms, but one of the most sought after trainer, coach, guro sa mundong ito. Nick Vujicic migrated in the US. Grabe to. Si Nick po, binabayaran to millions of dollars just only to train ng isang kumpanya. Hundreds of thousands of dollars binabayad ng isang kumpanya nito just for coaching, just for mentoring. Can you imagine? Ikaw, ang dami mong excuses. Ang dami mong alibis. Ang dami mong reklamo sa 600 pesos. 20 pesos a day? May pag-asa yung pangarap mo? Okay, hanggang dito lang tayo. Letter C. 3 levels of commitment. Number 1, may tinatawag tayong I'll try. Di ba? Now, pag sinabi pong I'll try, napakalinaw po yan. Malinaw na sobrang babaw. Kasi nga, I'll try. Subukan ko. Mag-member dyan sa Live Good. No? Pag walang spillover, tigil na ako. Ay di tumigil ka. O, di ba? Kasi nga, ang commitment mo, I'll try. Kahit saan ka pupunta, anumang bagay na ang commitment mo o I'll try, kahit mag-empleyado ka lang, ang commitment mo I'll try, wala pa rin mangyayari. Kasi nga, I'll try lang. Mapagod ka, ayaw mo na. O, di ba? Hindi ka mabigyan ng spillover, ayaw mo na. Kasi I'll try. O, di ba? Nag-recruit ka ng 3 mong kaibigan, 3 ang umayaw, pang-4 ka na. Kasi nga, I'll try. O, di ba? Pero kung tatanungin ka, gusto mong yumaman? Yes. Gusto mo ng ganitong buhay? Yes. Igawin mo to. Ay, kasi baka. Kambing, kalabaw, kayo. Sarap mo. Second commitment, yung tinatawag na I will do my best. What if your best is not enough? O, di ba? Di ba? Parang kanta yun. Hataw ka. 3 months, 6 months, no?
Wala pa ring nag-member, wala pa ring spillover. Gabi-gabi naman ako uma-attend ng Zoom. O di ba 7 at saka 9 pa, 9 pa eh. Walang palya. O, ikaw lang uma-attend eh, wala kang recruit eh. Di ba? Nagti-take down notes ako, coach. O, di ba? 6 na buwan na nagti-take down notes, na puno na yung notebook. Wala pa rin recruit eh. Ito pinamakaganda, no? I will do the business whatever it takes. Dapat ganun. Turing mo huling baraha, this is your last card. Turing mo si Live Good, it is the last trip ng buhay mo. Ituring mo si Live Good, pinakahuling gulong. Kaya ayusin mo, kapatid. O, di ba? So may natutunan po ba tayo? Yes or yes? Yeah. Can you type the word yes? Okay. Yan. So magkakaroon tayo ng part 2 ng ating training. Pero I believe, no? Talagang diin na po yung ating training. I believe maraming sapul, tinamaan, nagising, di ba? So, overtime na po ako. Let's give way to the second presentation, yung ating Live Good business presentation. So thank you very much to each one of you for the more than 2 hours of joining with me.